Good day, si Sir Mark ito. Talakayin natin ang isa sa tanyag sa filosofiya, matematika at siyensya, si René Descartes. Si René Descartes ay isang Pranses na philosopher, mathematician at scientist na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa iba't ibang larangan. Ang kanyang gawain ay nagkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa pag-unlad ng modern philosophy. Siya ay nakatanggap ng early education sa Jesuit schools at kalaunan ay nagpursu ng law, ngunit naging mas interesado siya sa matematika at filosofiya. Dahil sa kanyang natatanging galing, siya inimbitahan ni Queen Christina ng Sweden upang bigyan siya ng philosophical instruction. Gayunpaman, humina ang kanyang kalusugan dahil sa klima dito at pagpunta sa kaharian ng reyna sa madaling araw, at ito naging dahilan ng kanyang pagkamatay, ang pagkakaroon ng pneumonia. Sa kanyang aklat na Meditation on First Philosophy, sinusubukan niyang tukuyin ang katotohanan at ang mga bumubuo dito. Sa kanyang epistemology, tinangka niyang alamin at tukuyin ang kaalaman na 100% na reliable gaya ng mathematics. Ninais niyang matukoy kung paano natin matitiyak na ang ating nalalaman ay absolute truth or totoong totoo. Inihalintulad niya ang paghanap ng katotohanan na ito sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong kwarto at yung mahalagang bagay lamang ang pananatilihin. Sa paglilinis natin ng mga gamit sa kwartong ito, pinagdududahan natin ang bawat gamit sa ating paligid hanggang sa matukoy kung alin ang dapat maiwan sa loob ng kwarto. Ito ang kanyang Cartesian method of doubting. Everything must be doubted. Accept only information you know to be true. Breaking down these truths into smaller units, solve the simple problem first, make complete list of further problems. Gaya ni Plato, naniniwala si Descartes na ang mind and body ay dalawang magkaibang bagay. Ang ating isip ay kinapapalooban ng mga kaisipan at kamalayan, habang ating katawan ay isang physical. Ang realidad kay Descartes ay binubuo ng res cogitans at res extensa. Ang res cogitans ay ang thinking substance, tumutukoy ito sa mental o hindi material na aspeto ng realidad. Sinasaklaw nito ang lahat ng may kaugnayan sa mind, consciousness, thoughts, beliefs, desires, at proseso ng pag-isip. Hindi pisikal at hindi mahati at naiba sa material na mundo. Ang res cogitans ang salitang ginamit ni Descartes mula sa term ni Plato na soul. Ang res extensa naman ay nangangahulugan ng extended substance. Tumutukoy ito sa pisikal o material na aspeto ng realidad. Kabilang dito ang lahat ng bagay sa pisikal, nasa saklaw ng pandama tulad ng objects, bodies at external environment. Extensa ang tawag dito dahil extended reality lamang ito ng cogitans. Ang res extensa ang salitang ginamit ni Descartes mula sa term ni Plato na body. Siya ang kilalang mathematician na lumikha ng Cartesian plane, ang x-axis at y-axis, kung saan pinakita niya na may kakayahan ng mga numero na kumatawan ng points sa mga espasyo o space. Malaki ang naging ambag nito sa algebra at geometry, maging ibang sangay ng mathematics at science. Everything must be doubted. That is skeptic activity. Lahat pagdudahan. If I doubted, I cannot deny that I am doubting. Doubt itself is undeniable. Doubting presupposes thinking. To doubt, you have to think. If I am the one doubting and thinking, or thinking self, or a mind that work, I think, therefore I exist. He couldn't doubt the existence of his own thinking self, therefore he exists. So lahat ng bagay sa mundo, sa paligid natin, nararamdaman natin, nakikita, pagdududahan natin. No? Sa pagdududa natin, tayo nag-iisip, at yung pag-iisip natin, hindi natin siya mapapagdudahan. No? At sa pag-iisip natin, no, napapatunayan natin na tayo ay nag-exist. René Descartes ay madalas na itinuturing na isa sa mga tagapagtatag ng modern philosophy dahil sa kanyang pagbibigay diin sa reason, skepticism, at search for foundational knowledge.
Ang kanyang mga ideyang pilosopikal ay patuloy na pinag-aaralan, pinag-usapan at pinagtatalunan ng mga pilosopo, siyentipiko at scholar hanggang ngayon.